lang akong hangin na nakaupo dito at tahimik na pinagmamasdan ng busy na si Sian na ngayon ay pumipirma ng mga papel. Ano silbi ko dito sa sandaling ito? Sa inis ko ay tumayo na ako. Walang galang na po, sir. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Total naman wala naman akong gagawin ngayon. Seryoso ang tabas ng aking mukha lalo pat hindi ako natutuwa ngayon. Ginagawa ba akong statwa lang ng mga sandaling ito na lalaking ito? Napahinto ito sa ginagawa at tumingala sa akin na sa lubong ang kilay. Sit there. Hanggat wala akong sinasabi, maupo ka lang dyan. Ang yabang talaga nito, hanep. Hindi na po. Hindi na rin ako natutuwa sa pinaggagawa mo, sir. Kaya uwi na lang ako. Tinapatan ko ng tapang ang mata ko kay Sian. No, you can't go out until I say so. Napaawang ang labi ko. Pero sir, it's Sian. Pagkukorek nito sa akin. Pwede ba, sir? Hindi na ako natutuwa. Iuwi mo na lang ako bago pa ako gumawa ng skandalo dito. Tumingin ito sa akin na para bang pati kaluluwa ko ay nakikita nito. Bahala ka nga sa buhay mo. Mahina akong bulong. Tumalikod na ako at naglakad patungo sa pintuan para lumabas ng office nito pero nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla akong umangat sa ere. Malakas akong sumigaw. Hindi ko akalain na may pagkamakulit ka pala talaga. Mahinang bulong nito sa aking tenga na tumagos sa aking kaluluwa. Halos malaki ang mata ko nang bigla na lamang niya akong ipaupo sa mismo niyang table na malaki. Ano po ito, sir? Kabado ko habang kulang na lang ipigilan ko ang sarili kong huwag huminga dahil sa sobrang lapit na mukha ni Sian sa akin at amoy na amoy ko ang pabango nitong nakakainit ng aking pakiramdam. Gusto mo na ba talagang umuwi? Marahan akong tumango. Yes. Lumamlam ang mata nito na nakatingin sa aking mukha at nagtagal sa aking labi. Kulang na lang ay magkanda buhol-buhol ang aking hininga. Okay, kung yan ang gusto mo. But in one condition. Ha? Mas lalo pang gustong magwala ng dibdib ko sa kondisyon ng lalaking ito sa akin. Sobrang higpit pa ng pagkakahawak nito sa aking bewang na akala mo ay makakatakas ako sa kanya. Can I kiss you? Ha? Umawang ang aking labi at nalaki ang mata sa sinabi nito. Diyos ko po. Yes or yes? Diyos ko po, wala pang choices. Sir, I mean Sian. Maski ako hindi ko alam isasagot ko dahil para akong nabablangko sa sinasabi ng taong ito sa akin. Gusto mo bang umuwi? Yes. Then I'll kiss you. Diyos ko po, Lord. Napapikit na lang ako dahil pati kaluluwa ko ay sumasang-ayon sa gusto ng lalaking ito. Yes or yes. And we kissed. Diyos ko po. Kulang na lang ay lumipad na ako papunta sa eskwelahan sa sobrang pagmamadali dahil hindi ako nagising sa alarm clock ko. Hindi na rin ako kumain, basta naligo at nag-toothbrush na lang ako. 5 minuto lang siguro ang tinagal ko sa banyo para lang matapos. Naiwan na rin ako nila Ate Tanya dahil maaga ang pasok nito. Habang sa Ate Arya naman daw ay kanina pa ako kinakatok sa aking kwarto pero hindi ako magising. Parang gusto kong maiyak lalo pa at walang dumaraan na jeepney at kung may dumaan may punuan pa. Sobrang malas ng Lunes ko. Ito ang unang beses na nangyari ito sa akin simula nang maging teacher ako. Paano ba naman na hindi ako malilate kung halos hindi ako nakatulog sa magdamag? Isang tao lang naman ang may salarin kung bakit hindi ako nakatulog sa magdamag eh. Si Sian. Nakakainis talaga. Sino ba naman na hindi mapupuyat kung paulit-ulit ang iksa ng iyon na nangyari sa aking isipan? Kapag bumabalik sa akin ang tagpong iyon ay pakiramdam ko'y nawawala ako sa aking sarili. We've been kissed, and that's my real first kiss. Ang akala ko ngay isang dampilang na halik na halos ikatulala ko pero hindi. He kissed me passionately like there's no tomorrow. Hindi lang iisa, kundi ng maraming beses na pakiramdam ko'y nangangapal na ang labi ko sa tindi ng halik na aming pinagsaluhan. Hindi lang labi ko ang inalikan niya kundi na rin ang buong mukha ko. But he gently kissing me just like I'm a precious human being. Naudlot lang ang paghahalikan naming dalawa ni Sian nang magwing ang cellphone ko. Si Ate Arya na nag-aalala na sa akin dahil namalengke lang naman ako ay hindi pa ako nakakauwi, kaya nagpalusot na lang ako. Hindi ako mahilig magsinungaling pero nagawa ko dahil sa pangingidnap sa akin ni Sian. Ang nakakainis lang dahil pati sarili ko'y gustong-gusto ang halikan namin dalawa ni Sian. Diyos ko, hindi ko alam na ganoon pala ang paghalik. Hindi ko alam dahil nakangalang ako at si Sian ang siyang humihigop sa aking bibig na pakiramdam ko'y pati kaluluwa ko'y hinihigop nito. Kung malalaman lang siguro ito ng 3 tiyahin ko ay tsak na kalbo ang inabot ko. Alam ko pa naman kung paano sila ka-allergic sa mga lalaki, except sa gwapo.
marurupok ang mga tiyan ko. Diyos ko po, wag naman akong magaya sa kanila na nananahimik ang mundo. Buwisit kasing si Sian na ito. Walang salita na inhatid ako ni Sian pauwi ng bahay. Malapit nang mag-alas 7 ng gabi at kailangan nang magluto ng hapunan, pero bago ako bumaba ng sakyan nito ay muli ako nitong kinabig at hinalikan na para bang wala nang bukas. Hingal na hingal tuloy kaming natapos na dalawa. Balak niya pa akong ihatid na malakas kong itinanggi dahil baka makita ito ng mga ate ko at paulanan ako ng tanong lalo pa ni Ate Mika. Nakarating ako ng school at na-late ng 20 minutos. Nagdahilan lang ako na sumakit ang aking tiyan dahil yun lang naman ang pinaka-basic na sakit kapag nalilate or kung minsan kapag absent. Hello? Good morning, class. I'm sorry I'm late. Good morning, Teacher Hannah. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Dahil tapos na rin naman ang exam last week kaya magbibigay na lang ako ng konting activities na magsasaya ang mga ito. Pinanood ko sila ng cartoons na pang-educational sa YouTube. Basic lang naman iyon at para lang may mapagkaabalahan lang ang mga bata lalo pa at wala na rin masyadong gagawin dahil 1 week lang naman ang pasok at mag-moving up na rin sila this coming days. At sa Friday ay ang kanilang recognition. Lumapit ako sa akin table at naupo sa chair. May kailangan pa rin akong tapusin ngayon ng mga records. Napapansin kong tuwang-tuwa pa ang mga bata at tumatawa pa ang mga ito kaya napapangiti na lang ako dahil nakakatuwa ang mga anak ko na tsak na mamimiss ko ng husto. Sa loob ng 1 taon ay kahit mga makukulit ang mga ito ay nakakatuwa naman, lalo pa at may kanya-kanya silang talino at galing sa iba't ibang activities. Napatingin ako kay Misty na paborito kong estudyante. Pasulyap-sulyap ito sa akin. Sa tingin ko ay may gusto itong sabihin sa akin na hindi lang magawa dahil nahihiya sa kanyang mga classmates. Lalapitan ko na lamang siya kapag lunch break. Bigla na lang pumasok na naman sa aking utak ang Uncle Sian nito. Diyos mio naman. Gusto ko muna mag-time out sa kakaisip kay Sian dahil siya na lang palagi ang nasa isipan ko. Masyado niyang ginulo ang utak at buhay kong nananahimik. Mabilis na lang na lumipas ang oras at nang mag-lunch break ay lumabas ang mga bata para sa kantin kumain. Habang naiwan na naman si Misty na agad kong nilapitan. Hindi pa man kami nakakausap, ni Misty ay may dumating na food delivery. At ngayon ay alam ko na kung sino ang sender. Si Sian. Misty, happily eating her Jollibee Happy Meal. Favorite niyang fried chicken and french fries. Habang ang sakin naman ay mula pa sa isang sikat na restaurant galing dahil minsan na akong nakakain noon nung ilibre kami ni Ate Lian. Magkatabi kaming kumakain ni Misty sa aking table. Mama Hannah? Yes? Tumingin ako kay Misty na ngumunguya ng chicken habang ako naman ay umiinom ng iced tea. Uncle Sian said, you will live in our house very soon. Diretsyang salita ng bata sa akin nang hindi kumukurap. Halos lumabas sa aking ilong ang iniinom kong iced tea sa gulat. What did you say again? Pag-uulit ko at baka namali ako ng pandinig. Uncle Sian preparing your room so you can move in our house soon. Inosenteng sagot ni Misty sa akin. Ano ka mo? Para saan? Hindi naman ako titira sa inyo, Misty. Hindi kaya niloloko ka lang ng Uncle Sian mo? Mahinahon kong tanong sa bata para hindi ito masyadong magtaka sa reaksyon kong nakakagulat. Umiling ito at seryoso ang muka. It's serious, Mama Hannah. But how? Because I want you to be my tutor, Mama Hannah, this coming vacation, before my mommy and daddy come to me. What? Please? Can you say yes, Mama Hannah? Pagpapakyut pa ni Misty habang hawak ng isang kamay nito ang fried chicken. Ako naman ay biglang natunaw ang puso sa batang ito. Ngayon ko lang din naalala ang sinabi ni Sian nitong mga nakaraan pero hindi pa ako pumapayag. Pero kung para kay Misty naman na itinuring ko ng tunay na anak ay walang problema. Kaya ko maging tutor pero hindi natitira sa kanilang mansyon. Nakakahiya naman lalo pa at parang hindi ko ata kayang tumira sa iisang bubong ang Uncle Sian nito. Pakiramdam ko ay manganganib ang buhay ko sa taong iyon. Ngayon pa nga lang eh. Why are you blushing, Mama Hannah? Ha? Wala. Don't mind me. Ngumiti ako dito at nagpatuloy sa kinakain. Is that a yes, Mama Hannah? May pagkamakulit din itong si Misty. Diyos ko po. Can you think about it, Misty? Sure, Mama Hannah. But I want the answer is yes. Nakangiti pa ito at nagdiningning ang mga mata. Ngumiti na lang ako sa bata. Ayoko naman na masaktan ito kapag tinanggihan ko ito. Lalo pa at babalik na rin naman na ito sa England.
Yun na lang din siguro ang magandang memories na maibibigay ko kay Misty. Lumipas pa ang ilang oras ay natapos na ang klase ng mga bata. Inayusan ko pa nga si Misty sa kanyang buhok dahil gandang-ganda naman talaga ako. I think Uncle is coming. Biglang sumikdo ang puso ko sa aking pagkakarinig. Biglang nag-init ang aking mukha dahil sa siyan ay parating na. Posible kong tinignan ang itsura ko sa salamin kung maayos ba ang itsura ko. Ganoon pa rin naman, mukhang haggard at nanlalaki ang eyebags. Nagmadali ako nagpahid ng face powder at lip tint para hindi magmukhang patay. Pinunasan ko ang eyeglasses ko dahil malabo na. Nagsuklay ako at nilagay ang lahat ng buhok ko sa kaliwang balikad ko. Ewan ko ba, feel kong gawin ito. Ayoko maging bruhang teacher kaya dapat maging presentable ang itsura. Talaga ba, Hana? Hindi kaya nagpapaganda ka dahil kay Sian? Bigla akong naipilig ang aking ulo sa aking kabaliwan. Hindi naman ako nagpapaganda doon para yun sa sarili ko. Sige Sal, magsinungaling ka lang. Pati ba naman sarili mo ilolokohin mo pa? Yay! May uncle! Tumayo si Misty at nagtatakbo. Pasimple kong hinawi ang aking bangs mapunta sa aking tenga at maliit na ngumiti paharap sa mga ito. Hi, Miss Beautiful Teacher Hana. Malawak ang pagkakangising salita ni Xavier. Nawala ang pagkakangiti ko at napalitan ng pagkakangiwi. Anak ng tupaklong. Hi, Sir Xavier. Magalang kong masagot kahit nabigla akong na-disappoint pagkakita dito. Are you happy to see me? It looks like you disappointed to see me. Pinalungkot pa nito ang boses na para bang kinawawa. Misty laugh. You're so funny, Uncle Xavier. Tumikim ako at tumayo. Inisa-isa ko na ang pagliligpit ng aking gamit. Hindi ko na lang binigyan ng pansin ang sinabi ni Xavier. Bahala na ito mag-isip ng kahit na ano dahil totoo naman talaga iyon. Bye, Misty. Bye-bye, Mama Hana. Ngumiti ako dito at kumaway, habang sa Xavier naman ay nakangiti pa rin sa akin pero sa lubong ang kilay. Bakit? Tanong ko dahil parang may gusto itong sabihin sa akin. Ihatid ka na namin sa bahay niyo, Miss Beautiful Hana. Salamat sa alok mo, kaso may tatapusin pa ako dito. Nakakaya naman kung maghihintay pa kayo ni Misty sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Sayang naman. Nagkibit ako ng balikat at inayos ang ilang books na nakapatong sa aking table. Okay. Maybe next time. See you tomorrow. Taningnan ko silang magtsuhin. Napailing na lang ako Kung tutuusin kahit mukhang maloko at makulit itong si Xavier ay hindi naman namimilit. Hindi tulad sa kuya nitong hindi nga pala imit pero porasado naman sa lahat ng kilos kahit ayaw mo. Katulad na lang noong nagdaang gabi. Pati sa paghalik. Ay naku Hana, huwag mo siyang isipin at hindi makakatulong yun sa gagawin mo ngayon. Dabadagdag lang ito sa lahat kong isipin. Kitang busy na nga ako. Kung andito lang siguro si Nachang at nalalaman nila mga nangyayari sa akin ay Jack, puro kurot na ako sa singit. Mahina akong bulong-bulong. Nagligpit lang ako ngunit bumalik muli sa aking table. Kailangan ko na kasi ipasa lahat ng reports ng aking mga estudyante para sa kanilang moving up. Tapos ko na rin naman nang na-compute ang kanilang grades. Kaya ang gagawin ko na lang ay ang paghahanda para sa mga top students ko. Halos lahat naman ay matatalino at talented sa iba't ibang larangan. Kaya walang may iwan sa mga estudyante ko lalo pa at nakikita ko sa kanila na kahit mga bata pa sila at makukulit ay hardworking at mga mahuhusay. Nagta-take down ako sa notes habang nagtitipa sa laptop. May ilang co-teachers ko ang lumapit sa akin at nagtanong. Hindi naman sila nagtaga lalo pa at sila man din ay mga busy. Mabuting at hindi ako ginagambala ng dalawang makukulit na teachers na palaging nakaabang kina Sian at Xavier. Hindi ko na namalayan ng oras. Napaunat ako sa aking kinauupan dahil biglang sumakit ang nangangalay na likod ko. Pagtingin ko sa wall clock ay mag-alas 9 na pala ng gabi. Hindi ko na namalayan ng oras. Mabuti na lang at tinapos ko ng lahat. Medyo sumakit na rin ang mata ko dahil kakatutok ng ilang oras sa harap ng laptop. Wala akong magawa na imbis alagaan pang mabuti ang aking mata ay hindi ko rin magawa dahil kailangan ko ito sa aking trabaho. Ilang saglit lang ay nagligpit na ako at lumabas ng classroom. Marami na palang patay ng mga ilaw sa ibang room. Iilan na lang ang natira. Nasa lubong ko pa si Manong Guard. Paglabas ko ng school ay kunti na lang ang mga tao na naglalakad. Hindi na rin mahirap sumakay sa ganitong oras dahil oras na naman. Nagpalingaling nga ako para tumawid. May nakasabay pa nga akong magjowa na naglalandian sa harap ko pa mismo. Sobrang bagal nilang maglakad na akala mo ay sila lang tao dito sa mundo. Nakakainis lang. Kaya laking ginhawa ng lumiko na ang mga ito. Nakakainis lang silang pagmasdan.
Bago pa ako makasakay ng jeepney ay may madadaan ng mga kainan na sa gabi lang nagtitinda. Biglang kumulo ang aking tiyan. Nagugutom na ako. Naupo na ako sa isang plastic na upuan sa may bandang sulok. Pandalawahan iyon pero dahil wala naman akong kasama ay ayos lang naman katulad ng ibang kumakain. Ang iba ay mga soul of light. Ang iba ay magjowa at meron din pang pamilya. Pero madalas ay take out. Isa pong bangusilog at sisig ate. Then isang extra rice. Gusto ko ngayong kumain ng kumain. Okay po madam. Sagot ng tendera. Kaya habang naghihintay ay nag-scroll muna ako sa aking Facebook. May ilan na nakakatuwa na mga viral video. May ilan ako naririnig na bulong-bulungan pero hindi ko na iyon pinansin dahil focus ako ngayon sa aking pinapanood. Naramdaman ko ang pang-upo nito malapit sa aking unahan kung kaya ako naman inapaangat ang ulo at muntik nang matumba sa aking pagkakaupo dahil ang akala ko ay kung sino lang. Yun pala ay ang lalaking kanina ko pa gustong makita. Si Sian. Anong ginagawa mo dito? Bali wala itong umupo ng maayos. Maikli man ang sagot nito ay hindi na ako muling nagtanong. Hindi naman ako investigador para magtanong ng magtanong. Nakakahiya sa taong ito na seryoso pa naman ang tabas ng pagmumukha. Nagulat pa ako nung umorder din ito. Pero ang kanya ay bagong kanin at sisig na may pritong bangus, itlog at pork chop. Nagdagdag pa ito ng inihaw na pusit. Hindi na ako nagtaka kung bakit ganito ito kung umorder ng sobrang dami. Dahil sa laking tao ba naman ito ay tsak malakas itong kumain. Patapos ng ilang minuto na paghihintay ay inihain na ang pagkain sa aking harapan. Halos magkasabay lang ang sa akin at sa kanya. Kulang na nga lang ay mapuno ang rounded table na aming ginagamit sa dami ng pagkain. When we started eating, halos ipakita ni Sian ang lahat ng in-order nito sa akin. Ewan ko ba, siguro dahil sa gutom ako ay hindi na ako nahiya. Kumain ako ng kumain na para bang wala ng bukas. Isang malakas na digay ang aking ginawa matapos kong uminom ng soft drink. Grabe, sobrang gutom ko kanina. Kaya ngayon ay sobra naman ako nabusog ng husto. Ito ba naman kasing si Sian ang may kasalanan ng lahat eh. Imbis na magbayad ako ay si Sian na mismo ang nagbayad at hinila pa ako nito mismo palabas ng kainan habang nagkakanda bali-bali ang mga leeg ng ilang mga tao sa kakatingin sa aming dalawa ni Sian. Kahit sino naman ay magtataka dahil sa kagwapuhang taglay ni Sian na mukhang matured. At tsak, aakalain nila na sugar daddy ko ito. Langya na yan, kahit sino naman ay yun ang iisipin. Kahit wala kaming kibuan na dalawa ni Sian ay heto ako ngayon. Nakaupo sa kanyang mamahaling sakyan habang ito naman ay smooth na nagdodrive lang. Ibang-iba talaga silang dalawa ni Xavier na kahit madaldal iyon ay mahilig makisuyo o madalas ay nagtatanong muna sa akin. Pero itong si Sian, hindi nga panay salita pero ibang-iba sa mga kilos nito. Lahat parang gusto ay sasang-ayon dito at kapag tinanggihan ay magagalit. Ganoon siguro ang mga matatanda, ayaw ng tinatanggihan. Saktong 10:00 na ng gabi sa aking wristwatch ay huminto ang kotse sa harap mismo ng aming bahay. Thank you sa food kanina at sa paghatid ngayon. Ingat ka sa pag-uwi. Mainhin kong salita. Hindi ito sumagot pero nakatingin lang si Sian sa akin. Ito na naman ang tinginan niyang tumatagos hanggang sa kalamnan ko. Sige, bye-bye. Kahit medyo kabado ay umakto ako na parang normal at hinawakan na ang pintuan ng kotse nang bigla ko iyong nabitawan. Parang kidlat sa bilis ng pangyayari. Heto ako ngayon at nakapatong sa kandungan ni Sian. Kulang na lang ay maduling ako dahil magkadikit na ang aming mukha sa sobrang pagkakalapit. Sian? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko lalo pa tumigpit ang pagkakayapos nito sa aking katawan. Kahit may suot kaming damit at malakas ang lamig ng kotse nito ay ramdam ko ang pag-iinit sa aking katawan. Hindi ganyan ang dapat na pagpapaalam sa akin, Hana. May hatid na kiliti at kilabot ang boses ni Sian sa aking katawan. Naramdaman ko pang mahinang pagkagat nito sa aking kanang tenga. Hindi ako nasaktan pero pakiramdam ko ay sinisilaban ako ng husto. Ano ba dapat? He started kissing me on my neck. Para ako mauubusan ng hininga sa paghalik nito sa akin lalo pa at ramdam ko ang balbas nitong tumatama sa aking balat. Hindi ito sumagot bagkus ay patuloy lang ito sa paghalik sa akin kung kaya ay ako naman ay napakapit na lang ng mahigpit sa kanyang balikat. Hindi ito tama dahil wala naman kaming relasyon pero ayoko naman siyang pigilan dahil gustong-gusto ng katawan ko ang ginagawa nito sa akin.
He caught my lips and started kissing me. Nung una'y padampi-dampi lang ang paraan ng paghalik nito sa akin, hanggang sa lumalim na ng lumalim. Halos mapugto ang aking hininga nang kumawala ito sa akin. Parehas kaming hinihingal na dalawa at hindi ko na namalayan na nakapasok na pala ang malaking kamay nito sa aking uniforme. Sian. Yung kamay mo. I want you, honey. I want to touch it. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. Hindi lang pala paghalik ang gusto ni Sian sa akin. Parang higit pa doon ang gusto nito. Pero lumalim ang paghinga ko nang maramdaman kong dumapo na ang palad nito sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano natapos iyon. Basta nakahiga na lang ako sa aking kama na hanggang ngayon ay tulala pa rin at lumulutang ang kaisipan. Totoo ba ang lahat ng nangyari sa akin ngayong gabi? Ito na ang araw ng recognition sa mga bata. Dahil sa sobrang busy ko nitong mga nakaraang araw at dumagdag pa sa aking kaisipan ang hindi pagpapakita ni Sian sa akin. Wala itong paramdam matapos ng gabing iyon sa aming dalawa. Nakakalungkot at nakaka-disappoint dahil matapos ng gabing iyon ay wala na rin ito. Parang gusto ko magtampo sa sitwasyon pero pinipilit ko na lang na wag iyon ang magpakain sa akin dahil busy ako ngayon. Ito na ang last day ng mga bata. Kasama ng kani-kanilang mga magulang ang kanilang mga anak na may mga awards. Lahat ng estudyante ko ay may awards dahil lahat sila ay mahuhusay at ayaw kong may iwan. Deserve nila ang award pero may 10 natatangi ang pasok sa top 5 sa aking klase. Sila ang tanging nakikitaan ko na pasok at kasama sa 5 iyon ay si Misty. Nakita ko si Misty na kasama ang kanyang proud Uncle Xavier at ang grandparents nito sa father's side. Purong British ang mga ito. Sila lang ang kasama ni Misty dahil wala ang magulang nito. Medyo nalungkot din ako dahil wala ang Uncle Sian nito. Ang last na pagkikita pa namin dalawa ni Sian ay nung last Monday pa. Hindi ko na ito nakita pa. Wala rin paramdam kung nandyan lang siya sa paligid o kung tumawag man ito sa akin. Itong nakaraan ay may unknown caller na naman ako. Akala ko ngay si Sian iyon pero hindi dahil ibang number na naman ang ginamit ng kung sino man na nilalang na iyon. At katulad sa mga naunang tawag, walang sumasagot sa kabilang linya. Ang creepy ng kung sino man na stalker na iyon. Misty hugged me so tightly. Congratulations, Misty. I'm so proud of you. Thank you, Mama Hannah. You're welcome. Lumapit din ang lolo at lola ni Misty na sina Mr. and Mrs. Pierre with Xavier. Masayang kwentuhan lang lalo pa ni Xavier na mahilig magpatawa. Naghahanap pa kanina ng magagandang chicks dahil maloko talaga. Nagkakwentuhan din kami ng konti ng ilang parents at nagdala ng kanya-kanyang foods sa classroom pero hindi sila kumain dahil mayaman naman sila at tsak sa kanilang tahanan o kung saan man sila magsa-celebrate sa achievements ng kanilang anak. Niyaya pa nga akong kumain sa labas ng grandparents ni Misty na tinanggihan ko na dahil sa bukod sa marami pa akong dapat tapusin ay sobra-sobra na ang pagkain na dinala ng mga ito sa akin. Matapos na magsiuwian ng lahat ay nakita ko rin sa ilang mga teachers na masasaya. Lalo pa at may pabaon din silang pag-uwi. Pero sa lahat, feeling ko ay sa akin ang mas marami. Hindi ko rin naman kasi akalain na ganoon kabongga magdala ng pagkain ng grandparents ni Misty. Alam kong mayayaman sila pero kulang na lang ay mapuno ang buong classroom ng pagkain. Kung hindi lang agad masisira ang pagkain ay kahit siguro 1 buwan ay may kakainin ako. Ate, pasundo ako dito. Ang dami kasing foods na dinala ng parents ng mga estudyante ko. Hindi ko alam kung paano ito ilalabas lahat. Tinawagan ko si Ate Arian dahil siya lang naman ang tanging nasa bahay na to the rescue. Oh, talaga? Gusto ko yan. Sakto, may pagkain na tayo ngayon. Matapos ng ilang minuto ay nawala na rin sa kabilang linya sa Ate Arian. Ang ibang pagkain ay ibinabahagi ko na sa ibang mga kasamahan ko. Ang iba ay sa faculty at sa principal office. Kahit alam kong meron din sila ay namahagi pa rin ako. Dinamihan ko na ang pagbibigay sa 2 gwardya ng aming school, pati na rin sa aming masisipag na janitor na alam kong mas kailangan nila iyon. Kahit na ipamahagi ko na ang halos kalahating mga ibinigay na pagkain ay marami pa rin iyon. Siguro naman ay sapat na sa amin lahat iyon. Wish ko lang na magsiuwian ang lahat ng kaibigan ko sa bahay para lahat ay makakain. Hindi ko rin kasi alam na ganoon pala kabonggang magbigay ng mga pagkain ng mayayaman tapos hindi rin sila kakain. Iba talaga ang mayayaman. Kung nasa malapit lang ang mga tiyang ko ay tsak tuwang-tuwa ang mga iyon. Nagligpit at nag-ayos na rin ako ng ilang kalat at gamit na naiwan kanina sa program.
Kahit nakakapagod ay mas lamang pa rin ang tuwa lalo pa sa mga estudyante ko na masayang masaya sa nakuhang awards ng bawat isa. Plus, mas masaya ang kanilang magulang. Siguro kapag ako naman ang magkakaroon ng anak sa future ay ganun din ang mararamdaman ko sa magiging anak ko. Tulad na lang sa mga tiyang ko. Kahit walang-wala ay uutang pa sa Bombay para lang makapaghanda ng kahit sopas o pansit sa tuwing magkakaroon ako ng award sa school. Malapit nang mag-alas 6 ng gabi at wala pa si Ate Arian. Siguro na traffic sa daan lalo pat rush hour ngayon dahil Friday. Nag-ayos muna ako ng aking sarili. Suot ang polo shirt na kulay purple na aming uniforme sa tuwing may program kami. High waist, skinny jeans at sneakers ang suot ko. Kapag ganitong fitted, ang suot ko ay lumalabas ang kurba ng aking katawan kaya bihira lang ako magsuot ng mga ganito dahil nahihiya ako. Nagsuklay ako ng buhok at nilagyan ng malaking clip na ribbon sa aking buhok. Nagpulbo at nagpahid lang ako ng konting lip tint dahil nahulas na pala ang inilagay ko kaninang umaga. Nakakahiya naman sa parents ng mga estudyante ko dahil panay kami kuha ng larawan, yun pala'y mukha na akong bruha. Lumabas ako ng room at sumilip sa labas dahil baka sakaling dumating na si Ate Arian. Tatawag naman ito kapag dumating na dahil hindi naman ito alam kung saan ang classroom ko. Nagpapatay na ng ilaw ang ibang mga teacher. Pauwi na sila na maraming bit-bit na pagkain at iilan na lang pala kaming natitira dito sa loob ng school. Paggabi na rin kasi kaya medyo dumidilim na. Akmang babalik na ako sa classroom nang muntik na ako mapatili ng malakas nang may isang malakas na kamay ang humila sa akin. Napaungol ako dahil sa matinding gulat. Shh! Mahinang saway sa akin ang boses na kilalang kilala ko. Ang pamilyar na amoy nito na alam kong siya lang ang may ganitong pabango na nanonood sa aking kalamnan. Walang iba kundi si Sian. Hindi pa ako nakakasalita nang ipasok niya ako sa room. Mabilis pa nitong nilak ang pintuan at kasimbilis ng kidlat niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan na para bang sabik na sabik. Kasabay ng pagyakap niya na mahigpit sa akin ay ang pag-angat ko sa kanya. Napakapit na lang ang dalawang binti ko sa kanyang bewang. Naramdaman ko na lang na pinaupo niya ako sa aking table habang walang tigil ang aking bibig sa kakahalik. Parehas kaming hinihingal na dalawa nang maghiwalay ang aming labi. I missed you. I felt his husky voice through down on between my legs. Nakakahiya pero talagang nag-iba ang pakiramdam ko sa aking pagkababae. Hindi ito tama lalo pat nandito kami sa classroom. Any moment ay darating na si Ate Arian. Walang kurap itong nakatitig sa akin habang sinusuri nito ang buong mukha ko. Tom, I missed him so much. Palagi man itong nawawala na parang bula, bigla na lang din itong susulpot na parang kabuti. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dahil inunahan ako ng pagkahiya. Pero ang kamay nito ay mas lalo lamang akong idinikit sa kanyang katawan na matigas. Baka may makakita sa atin dito. Nagpalingalinga ako at baka may biglang dumungaw sa bintana ng classroom. So? Napabalik ang tingin ko kay Sian at dismayadong tiningnan nito. Hindi pwede dito, lalo pat parating ng kaibigan ko. Pinigilan ng dalawang kamay ko ang matigas nitong dibdib na bumubunggo na sa aking muka. Kaibigan? Sinong kaibigan? Dumilim bigla ang mukha nito na para bang hindi nagustuhan ang huling sinabi ko. Oo, kaya bago pa tayo maabot ay umayos na tayo. Huwag naman dito. Parang paninisi ko pa kay Sian. Samantalang pumayag rin naman ako magpahalik dito. Who's your friend? Panguulit nito at mas lalo lamang akong hinigpitan sa pagkakayakap. Kulang na lang ay hindi na ako makahinga. Nabitin na sasabihin ko na mag-ring ang cellphone ko. Oh no, nandito na siya. Ulalas ko at mabilis na kumalas sa pagkakayakap kay Sian. Para ako natataranta kaya naitulak ko na lang si Sian. Lumabas ka muna at baka makita ka. Please. Pakikiusap ko. Ayoko makita kaming dalawa ni Ate Arian at tsak napapaulanan ako noon ng tanong. Is that your boyfriend? May halong diin ang huling sinabi nito na para bang may galit. Ano? Ano sinasabi mo dyan? Pagtataka ko. Pambihira, naisipan pa ako may boyfriend. Tingin niya makikipaghalikan ako sa kanya kung meron. Hindi ko na ito sinagot, bagkus sinagot ko ang tawag sa phone ko. Hello? Oh, papunta na ako, te. Sandali lang. Mabilis ko nang pinatay ang tawag at muli ay humarap kay Sian na busangot ang muka. Hindi pala bagay dito ang ganoon ang itsura dahil nagmumukha lalong matanda. Susunduin ko si Ate Arian. Dapat pagbalik namin wala ka na dito ha. Hindi sa pagtataboy pero sana na may umalis na ito dahil ayoko makita ito ni Ate Arian. Pinagtatabuyan mo ba ako? Masamang loob na salita nito. Diyos ko po, ito na nga.
Hindi. I mean, baka makita ka ng kaibigan ko. Hindi kanya kilala at Chuck na magtataka iyon. Mahinahon kong salita na sana man ay maintindihan nito. Hindi ito umimik at nakatingin lang sa akin na masama. Bahala nga ito, kailangan ko nang puntahan sa Ate Aryan. Tinalikuran ko na si Sian at lumabas na ng classroom. Nagmamadali ako lumabas ng building para puntahan sa Ate Aryan sa guardhouse. Mabilis ko lang din itong nakita dahil siya lang naman ang maputi at magandang babae na nakatayo doon. Nakikipagtawanan pa ito kila Manong guard. Ate! Tawag ko. Lumapit ito sa akin. Konting tsikahan lang at medyo binagalan ko ang lakad ko. Wish ko lang talaga na wala na sa room si Sian. Diyos ko po talaga. Mabuti na lang at madaldal itong sa Ate Aryan at hindi napapansin ang pagkabalisa ko. Nang makarating sa room ay laking ginhawa ko dahil wala na nga si Sian. Medyo nakonsensya pa ako sa totoo lang pero no choice naman kasi ako.